Talagang good news nga naman mga kababayan dahil kumpirmado na po na pinalaya yung ating mga kababayan sa Qatar na na-detain nga dahil hinuli nga ng mga pulis, which is ang problema ngayon, hindi pa natin talaga alam kung ano ba yung dahilan. Kasi nag-press briefing na nga, hindi pa kasi nagtanong itong mga reporter dito. Clarify na sana, pagkakataon na sana na i-clarify nila kung ano ba talaga ang nangyari. Meron kasing dalawang version. Yung unang version ay yung mismong embahada ng Pilipinas doon, ipinagkalat nila na nahuli yung ating mga kababayan dahil napagsususpetsahan sila ng unauthorized gathering, which is tinake down nila yung balita na yon. Ngayon, yung isang version, ang claim ng ating mga kababayan doon ay walang gathering at hinuli sila at dinetain sila dahil expired na ang kanilang mga pataka. Ano ba talaga ang nangyari? Dapat malaman kung anong nangyari. Bakit ganun-ganun na lang? 'Di ba? Mas maganda sana na alamin natin o sabihin sa publiko kung ano yung naging dahilan para yung mga kababayan natin doon o yung mga nagpaplano na pupunta doon, iiwasan na yung mga ganitong sitwasyon para hindi sila malagay sa alanganin. Pero dito sa press briefing ni Jose Claire Castro, mas in-emphasize pa niya. Hinimod puwet pinabango yung pangalan ni Bongbong Marcos at tinake na lang lahat ng credits. Ano ba yan? Ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Kanina ay nakapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines Al Humidi. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. So, may mga kaso sila. Anong grounds? Yun yung gusto naming malaman. Bakit? Ano yung ginawa nila? Bakit nakasuhan sila? Bakit na-detain sila? At bakit ganun-ganun na lang na pinalaya sila? Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang Pagkakaibigan? Tama naman yung dinig ko, di ba? Kaya nga natin na ulit. rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Pagkakaibigan talaga eh. Yusin mo naman, attorney. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW. Para tulungang makalaya ang DMW? Labo mo talaga. Ang na 17. Isa po itong good news. Yes, okay. Good news naman talaga. Ang problema, hindi natin alam kung ano ba yung nagawa nila at kung ano ba yung dahilan kaya pinalaya nila sa pagkakaibigan lang ng dalawang bansa. Yun lang yun. Kailangan nating malaman to. So eto, may mga questions dito. Tignan natin. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. And then, span of 3 days, biglang ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Oh, ang sabi ng reporter, ang ano niya, request niya, can you expound on that? Kung ano ba talaga yung nangyari, bakit naging ganun kabilis yung aksyon? Kailangan nating malaman. Tignan nyo ang sagot dito. Yes, yan po ang magandang balita natin. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Ano nga ang ginawa? Paano ba nangyari? Sagot! Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Ano nga ang nangyari? Paki-expound. Hinimod mo lang yung puwet ni Bongbong Marcos. Ano ba yung mga ginawa nila? Yun yung ano bang nangyari? Mamaya, meron akong ipapakita sa inyo. Kasi baka ito yung posibilidad na nangyari.
Yusek, alam na po kaya ba nung pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin pong good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. O, lumulundag na sa katawaan. Lundag, 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 lundag. O, eto. Tuloy natin. Next, Harley Balbuena, Dito ako may problema. People's Television. Taga PTV People's Television. Microphone, please. Ang tagal. Hi, good morning, Yusek. Regarding pa rin po doon sa 17 na Filipino Parang ngayon ko lang nakita to dito na nagtanong. Parang ngayon ko lang nakita tong taga PTV People's Television na to. in Qatar. So, ma'am, does that mean na they can go back to their normal lives? Pwedeng Oh, ang tanong niya, makakabalik ba sila sa mga normal na lives nila? magtrabaho ulit sila sa Qatar, or if they choose to, they can return to the Philippines? O makakapagtrabaho ba sila? O pipiliin nilang umuwi na lang? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Maaaring magtrabaho? Sure ka ba dyan? Kung totoo or hindi kung totoo, ito yung most plausible talaga. Ito yung most pinaka-acceptable na rason talaga. Nahuli sila dahil expired yung kanilang mga pataka. Pataka ay residence permit, mga kababayan. So kung nahuli sila dahil expired yung kanilang mga pataka o residence permit, paano mo sasabihin, Yusek, na babalik sila sa kanilang mga trabaho? Expired nga yung kanilang mga pataka o yung kanilang mga residence permit. Meron kasing ganito kasi yan, guys. Please, sa mga taga-Qatar, pakikorek ako kung tama, mali. Kung mali ako, pakikorek ako. No? So, ang pagkakaintindi ko kasi sa residence permit, may dalawang klase na kadalasang ginagamit ng mga Pilipino. Yung residence permit na para makapasok sa Qatar. Yung residence permit at saka yung workers permit o yung residence visa o kaya yung workers visa. Okay, yung residence permit, dalawa din yan. Pwedeng residence permit na nai-sponsoran ka ng iyong family member. Kunwari, kapatid or yung parents mo. Kung yun yung hawak mo, hindi ka pwedeng magtrabaho. Not unless kumuha ka ng work permit doon. Pangalawa, yung residence permit mo ay sponsored ng employer. Matik yon, pwede kang magtrabaho pero doon lang sa employer na nag-sponsor sa'yo. Hindi ka pwedeng lumundag sa ibang employer. Ngayon, kung nag-expire yung residence permit mo, kahit alin pa doon, ibig sabihin, hindi ka na makakapagtrabaho. Bakit sinasabi mo na choice nila yon at makakabalik sila sa kanilang trabaho? Ulitin natin ha. Qatar, or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Choice nila na magtrabaho sila o uuwi ng Pilipinas. Yun ba yung gusto mo sabihin? Paano magtatrabaho yung mga yun? Kung ang dahilan nga ay expired na yung kanilang mga residence permit. Ano ba yung choice nila? Basahin nga natin itong nasa ChatGPT. Tinanong ko dito, kung yung Qatari residence permit mo ay expired na at mahuli ka, anong mangyayari sa'yo? Ito yung choices ha. Walang choice na magtatrabaho ulit. In Qatar, if your residence permit expires and you are apprehended by the authorities, you may face fines and legal actions. Pwede kang multahin. At magkakaroon ka pa ng kaso, which is sabi nga din na-dismiss na. So, ang ibig mong sabihin, hindi na sila minulta o baka minulta sila, kaya sila pinalaya na. According to Qatar Law, number 21 in 2015, individuals who overstay the residency without proper renewal can be subjected to penalties including fines up to 50,000 Qatari riyal and imprisonment of up to 3 years. 50,000 riyal Qatar is it's around 800. Nasa halos 800,000 pesos. So ngayon, kung drinap yung mga kaso para sa kanila, nagbayad ba sila ng multa?
ang tanong dito, kung nagbayad sila ng multa, yung gobyerno ba ang nagbayad ng multa para sa kanila? Para masabi na kayo o yung gobyerno ang tumulong sa kanila? O baka naman galing mismo sa kanilang mga sariling bulsa yung pinamulta nila? Ito kasi yung, kaya nga sabi ko, may problema eh. Kaya dapat natin malaman kung ano ba talaga yung kinaso sa kanila at bakit ano ba talaga yung dahilan. Pero itong mga reporter naman kasi na to, ba't hindi kasi kanyo tinatanong para matapos na yung issue? Once and for all, ano ba talaga ang nangyari, Yusek? Nahuli ba sila dahil nag-gather sila ng unauthorized, nag-gathering sila ng walang permit? O kaya talagang expired yung kanilang mga residence permits o pataka? Yun sana eh. So, tingnan nyo to ha. To address this issue, the Ministry of Interior announced that 3 months grace period starting from February 9, 2025. May grace period. Importante. Nag-start February 9, 2025 at patatapos yan ng May 9, 2025. Para kanino? For individuals who have violated residency laws, including those with expired permits. Hindi kaya, mga ka-clear, pinalaya sila at dirinap na lang yung mga kinaso sa kanila kung yung ang dahilan ay expired ang kanilang mga pataka o yung kanilang mga permits kasi may nagaganap na grace period. Baka naman, hindi kaya mga ka-clear na kinonsider ito ng Qatari government? Kasi total tignan nyo, papalayain na lang kayo kasi may grace period naman. Meron naman kaming parang amnesty to na nangyayari. Ano ba itong grace period na to? Ano ba itong parang amnesty na to? Eto, this period allows violators to depart Qatar without facing penalties. Hindi kaya mga ka-clear, ito yung ipinakiusap ng embahada natin na total may grace period naman. Tingnan nyo, may ano naman kayo. Sakop pa naman ng grace period kasi from February 9 to March 9 naman, May 9 naman yung grace period na binibigay ninyo. Baka po pwedeng ano na lang, palayain nyo na lang sila and then mag-exit na lang sila ng kusa nila. Kasi without facing penalties. During this time, you can complete departure procedures either at Hamad International Airport or at Search Follow-up Department and Salwa Road open from 1 p.m. to 9 p.m. unofficial working days. Hindi kaya mga ka-clear, dahil may grace period o parang ang tawag natin dito ay amnesty sa Pilipinas. Amnesty, no? Sa mga walang permits. Hindi kaya mga ka-clear na napalaya sila dahil merong silang 3-month grace period. Swerte nila. Pero hindi sila makakabalik sa trabaho. Kasi nga, expired na yung kanilang mga residence permit. Ano bang pwedeng gawin dito sa grace period na binibigay nila? It is important to note this grace period is set to end on May 9, 2025. After this date, individuals found expired residence permit may be subject to fines or 10 Qatari Riyal per day of overstay. Therefore, if your residence permit has expired, it's advisable to either renew it promptly or make arrangement to leave Qatar before the grace period concludes to avoid legal complications. Na sinasabi ba dito na pwede na silang bumalik sa kanilang trabaho? Wala naman Ang choice nila ay ayusin. Binigyan sila ng chance dahil sa grace period na to May chance sila na ayusin yung kanilang mga residence permit. At pag na-renew nila, okay, you stay. Pero pag hindi na-renew, you leave. Pero ang sabi ni Yusek, choice nila na kung pwede na silang trabaho o bumalik sa kanilang mga trabaho. Paano yan? The fact na tinanggal ng Embahada ng Pilipinas yung unang ulat nila na suspected sila sa paggagather na walang permit or unauthorized gathering, nawala na yun. So ang lumulutang ngayon ay na mas kapanipaniwala ay dahil nahuli sila dahil expired na yung kanilang mga pataka o residence permit. And then sasabihin
ng Malacanang, sasabihin ni Yuse Claire Castro, choice na nila yon kung babalik sila sa trabaho. Paano makakapagtrabaho yung mga yan kung yung permit nila expired na? Paano? Pag-i-explain nga ito, Attorney Claire. Attorney Claire pala. Clear. Di ba? Ang labo eh. Sana masagot to sa kanyang vlog na lang. Ano ba talaga yung dahilan? Tapos meron pang vlogs yung Yusek na yan? Tapos tatanungin mo, worth it ba? Worth it ba na nahuli sila dahil sa kanilang suporta kay Pangulong Duterte? Which is, ang sinasabi nila, hindi kami nahuli dahil sa illegal gathering, nahuli kami. Nahuli sila dahil expired yung kanilang mga permits. And then ngayon, papalabasin ni Yuse Claire Castro na choice nila kung makakabalik na sila, kung babalik na sila sa kanilang mga trabaho. Ano ba yun? Attorney Claire, lalong lumalabo. Again napakagandang balita kasi napalaya nga sila. Pero ang point dito is, sana malaman natin kung ano ba talaga yung dahilan. Paano sila napalaya? Bakit sila nahuli? Para maiwasan na ng mga ibang Pilipino nandoon at maiwasan na ng mga Pilipino pa na may planong papunta doon para hindi sila malagay sa the same na sitwasyon. Bakit hindi nyo banggitin ito? Na may ongoing pala na grace period doon sa Qatar, doon sa mga trabahador doon na expired na yung kanilang mga permits. Hindi kaya napalabas sila dahil kinonsider nila na merong ongoing na grace period doon. At hindi dahil sa pagtatrabaho ng napakasipag na si Bongbong Marcos. Tinake nyo yung credit. Trabaho ni Bongbong Marcos. Inutusan daw yung DMW na palayain. Wow. Sa kanya mismo galing yan, ha? Gagi. Ano ba to? Pinapalabo naman talaga ng mas malabo nitong Yusek na to. Sobra na. Sobrang labo na.